Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng moski ng Marawi. Trupang Ilonggo. Please. Yan, taga Mindanao. Hindi po, ano doon. Ano pang tanong nyo? Sir, so hindi po totoo na pag taga Mindanao, Sulit. solid. Hindi Solid sa naman. kabila. Hindi naman. Ako siguro mga 50% ganyan. Estimated ko. Hindi naman lahat. Dahil itong IBP sa Mindanao, almost 1 million na. Ang dami namin. Puro kay BBM yun. IBP lang yun, IBP. Isang bansa Pilipino. Movement. Si PBBM po ang napili nyong suportahan, sir? Noon pa. Noon pa po Noon talaga? mga magulang ko pa. Ganun din. Parang loyalist po talaga kayo, sir? Oo. Ano pong masasabi nyo ngayon, sir, na nandito po kayo ngayon sa loob ng Malacanang? First time nyo ba dito, sir? Ay, maraming beses na po. Maraming beses na po. Maraming beses na po. Ayan. Unan mo po dito. Kababayan nating Nakabidyo. Muslim na ano, yun po siya pong papatunay mga kababayan na walang Siyempre dahil nangyayari po ngayon DDS saka Marcos loyalist. So mababawasan po ba ang pagiging loyalista ng mga taga Mindanao po? Kasi ang Mindanao almost 50% BBM yan. BBM talaga. Opo. At saka yung BARM puro BBM yan. Nasa BARM po. Kami po sa Mindanao, especially sa BARM, solid BBM po kami. Yun po yung Bangsamoro. Bangsamoro Muslim Mindanao. Yun. So, ano po mga provinces yun, sir? Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, SGA, at saka yung Lanao del Norte, at saka yung Basilan, Hulu, Tawi-Tawi. solid BBM talaga. So, 50%. May mensahe po kayo sa ating PBBM sa ngayong darating na Pasko, sir? Meron naman. Ang masasabi ko lang, ang Mindanao, solid BBM yung lahat na nasa BARM. Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Bali, solid BBM po yan. Opo. Basta kami po sa Mindanao, ng mga Muslim, 60% po. 70% po. 70% puro BBM po yan. Tama yung sinasabi mo kanina? Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng moski ng Marawi. Hindi man lang niya nirespeto ang moski ng Marawi. Diba? Kaya kayo mga Muslim, alam mo nung dinurog yung moski ng Marawi, ako basilan ako Sa totoo lang, nag-viral ako sa Libingan ng Bayan. Yung mga, nung nadurog po yan, umiyak po ako. Although hindi ako bystanders, Muslim lang ako. Umiyak po ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte yung ino-idolo nila. Check. Thank you po. Nagalit si nanay. Tawilan PBM mula noon pa man po, Marcos loyalist. Sabi nga ni sir, nanay, magulang pa. Ako din po ganun. Kulang na lang, mamatay yung mama ko na kaganon. Diba? Hindi po, sinisipan nila yung mga bayaran. Sila po yung bayaran. Dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang Davao lang sila. Tanggapin nila nila. Ngayon ang sara nila na ganun na. Kami po, mula nung 1970s pa, PBM na kami lahat. Kaya galing pa po ako ng Mindanao, pumunta lang dito para mag-atin sa pasasalamat mula sa ating Grabe si sir, no? Thank you, sir. Maraming salamat po. So, si sir, isa sa mga taga-BARM po si sir. Thank you po. Grabe, no, mga kababayan, no? So, 60% no, sa BARM, 100% pala sa BARM ay talagang sumusuporta kay PBBM.
So taliwas po sa mga sinasabi nila na sulit daw ang Mindanao Duterte, hindi po yan totoo mga kababayan. Ayan, grabe oh. Hello po, hello po. Ayan. Ayan. Grabe oh, ang dami na guys oh. Ayan. Ganyan ang mga BBM supporters tuwing ano po December ay tinitipon-tipon ng ating Pangulo para magpasalamat ang ating PBBM, no? Ulo na hindi hindi mapagbigante kahit sa mga katulad nilang inalipusta ang kanilang pamilya. Yung iba sa kanila ngayon nasa gobyerno. Kagabi nga, di ba, nandito si Ate Shawit at si Kiko. Yung una nagsabi na ipapahukay si Apulakay. Dapat ang gawin ng mga nasa kabila kaysa sumasali sila sa mga toxic na yan, suportahan na lang nilang gobyerno natin. Dahil dito yung tama. Gusto nila pagbabago dito, ngayon pagbabago yung makiisa, di ba? Yes, hindi, tama. Hindi yung puro nasa toxic kayo, nasa kali kayo, kung saan kayo nag-iingay dyan. Also remember, the government can partly help, pero tayo pa rin talagang dapat magtrabaho para sa ating mga sarili. Kasi ang kailangan lang naman gawin ng gobyerno, mag-produce ng trabaho, pero kayo pa rin na mag-a-apply. Mag-produce na magagandang kalsada, pero kayo pa rin dapat magsikap para magkaroon ng sasakyan. Sa sobrang busy ng ating Pangulo, nire-recognize niya ang mga maliliit na vlogger, lahat ng mga sumusuporta. Kita mo, anong meron ngayon dito? Diba? Nire-recognize na lahat, kahit nasa maliit ka, recognize ka ng ating Pangulo. May mga vloggers dito katulad namin, pero mas marami ang senior citizen. Yes. Yan. Tignan mo, kumbaga, recognize tayo. Tay, kamusta tay? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo ngayon tay? Tatay. Ay nako, napakasaya, napakaganda. Ngayon lang uli na mga Pilipino, yung mga sumusuporta sa Pangulo, pinagbigyan tayo ng isang Christmas party. So tay, Yung birthday niya, nandito rin kami. nabutan Ano tayong birthday. may pakain dun, di ba? Birthday birthday. September 'yun. Birthday niya, nandito September kami. 13. Ang dami So tay, tao. kayo po tay, nabutan niyo po ba nung panahon ni Apulakay po? Oo. Para mag-interview Kumbaga parang naging bahagi ako sa buhay ng mga kasi bata pa lang ako, 10 taon. Kampanya ng Pangulo nung araw, 1965. Dinala ako ng tatay ko doon sa plaza namin, doon sa Pangasinan, Rosales. Opo. Ngayon, sigaw ng sigawan ng mga tao, Marcos, Marcos. Di pati ako, nakiki-Marcos na rin. Nasa balikat ako ng tatay ko. So, mga 10 taon. Oo, malit akong lalaki. Pero tayo nung panahon po ni Apulakay, totoo po ba yun na open din po katulad ng ginagawa ni PBM ngayon? Ino-open niya rin yung Malacanang? Binubuksan niya rin? Welcome kayo sa Malacanang nung panahon ni Apulakay? Nung nagbinata na ako, nagtrabaho na ako, hindi ako masyadong nagpupunta rito kung may invitation ng Pangulo. Kaya lang, nasa labor movement ako, pro Marcos ako sa labor code niya. Kasi nung mga panahon na yun, dinidistract ng mga regular Inawasak ng mga regular na manggagawa. Sa ngayon tay, ano pong masasabi nyo ngayon sa pamumuno ni PBBM po? Ang sabi ko sa post ko, nasa mabuting kamay na uli ang Pilipinas. Yun ang katotohanan. Kasi wala namang ibang leader na naging Pangulo natin na magaling sa bargaining. Ibig ko sabihin, hindi nagpapahawak sa leeg o ilong. Hindi katulad yung mga nakalipas na presidente, sambuatan. Pag may sambuatan, iiyak ang bayan. Luluha ang mga anak, tayo mga mamayan. Kasi hindi tayo pinagtutuunan ng gobyerno, pinangalagaan para umayos tayo, maseso. Ayan, halimbawa ko na sa inyo si Duterte. Puro politika, ekonomiya pinabayaan niya. Kailangan tayong lumagapak. Ngayon, nasa Marcos na ulit tayo. Ekonomiya naman ang focus ng Pangulo. Yun ang tama. Yes. Yan ang magtatrabaho sa mga bisyo, mga krimen. Meron naman magtatrabaho dyan. Kasi ang sistema natin nasa lipunang kapitalism. Puhunan. Basic yan, panimula para umunlad ang bansa. Yan talagang prinsipyo ng puhunan.
Eh kung ang gobyerno, pagkabuhatan sa interes ng mga namumuno, wala. Ano Kaya pong tayo nakabili ganito. Nung araw, ang mahirap na Pilipino. Basta may pera, makakabili. Kahit ano, gusto niya. Pero ngayon, ang mahirap na Pilipino, may pera pero hindi makakabili. Hindi niya mabibili ang gusto niya dahil mahal. Ginawa ng mga puhunan, napatalsik ang Pangulo natin, kaya po, high cost of living. High cost of living, pinairal na yan. High standard of living. Ang mga mahirap na Pilipino hindi makakasabay. Maghihirap. And samtala ng panahon ni Apo, may control yan eh. Tutubo ka ng piso, magtataas ka, tatanungin ka, ba't ka magtataas eh. Ang mga simbahan may tax. Ewan ko itong Katoliko kung nagtax ulit. Kaya galit sila kay Maro, kasi nagtatak ng simbahan Katoliko ng mga panahon na yun eh. Eh, mga bansang mayayaman, may tax ang mga reliyon. Pero ewan ko lang dito sa atin, lahat nagbabayad, tatak. Kaya ang daming problema ang iniwang kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga ibang Pilipino, hindi lang nakakaunawa. Sa kanya lahat, pinamana ang hirap. Tapos nandiyan pa ang panggugulo. Katulad nila Duterte. Eh, kaya pala nang gugulo. Ayaw nilang mawala yung ano nila. Alam nyo na, ang daming kasalanan. Ang daming tinatagong kabulukan. Tatay, may iba naman tayo, no? Ano po ang pamaskong mensahe nyo para sa mga tumutuligsa pa rin hanggang ngayon sa gobyerno? Masasabi ko lang sa mga anti-Marcos, magbago na kayo. Palawakin yung pangunawa nyo. Huwag kayong, sabi nga sa Biblia, sa pag-ibig walang naging paimbabaw. Kapuutan ng masama, makisanib sa mabuti. Dapat po ang mga anti-Marcos, sa mabuti kayo sumanib, hindi sa masama. Yun po ang sinasabi. Eh, siyempre, alam naman natin, kung sino yung binadown mo, binababa mo, itinataas ng Diyos yun. Kung sino naman yung nagmamataas, ibinababa ng Diyos yun. Kaya yung gano'n ang nangyayari po ngayon, kaya ganyan ang nangyayari sa mga Duterte. Naharap sila sa maraming kaso. Ano na lang mensahe niyo kay President Bongbong? Masasabi ko, bagamat ang simpati ako talaga, hindi pa natin makukuha ang talagang tunay na kapayapaan, eh, huwag siya mag-alala. Kaming mga supporters niya, tayo, nasa likod niya. Laging tutulong, laging sasangga sa mga banat ng kalaban. Salamat tayo. Diyan po. So, mga kababayan, ano? Ayan.